Aina, pwede ka bang makausap? Sige. May gusto sana akong ibahagi sa'yo tungkol sa kalagayan ko. O sige. Hindi ko naman talaga gustong mapunta sa paggawa ng video. Bakit naman? Mas magaling kasi ako sa pag-aayos ng electronics. At mataas ang tingin sa akin ng mga kapatid dahil doon. Pero sa paggawa ng video, basic lang ang kaalaman ko. At kailangan ko pang matuto ng maraming kasanayang teknikal. Maraming problema ang mga video na nagagawa ko. Kaya nahihiya ako at gusto ko na lang bumalik sa tungkulin ng pagre-repair. Alam kong hindi tama tong kalagayan ko, pero hindi ko alam kung paano ito malulutas. May kinakaharap ka palang balakid, no? Alam mo, may mga katulad akong pagbubunyag noong mabago ang tungkulin ko dati. Talaga? Paano mo naranasan yun? Pwede mo bang ikwento sa akin? Sige. Noong katapusan ng 2018, isinayos ng iglesia na ako ang mamahala sa gawain sa graphic design. Sa tuwing sinusuri ko ang mga imahe at nagmumukahi ng mga pag-i-edit sa mga kapatid, matyaga silang nakikinig at paminsan-minsan ay sinasabi ng mga tao, napakahina ko talaga sa estetika, na hindi ko man lang napapansin ang mga problemang ito. Ngayong sinabi mo, naintindihan ko na. Minsan, nahihinto kami dahil sa magkakaibang opinyon. Pero kapag ako na ang nagbigay ng opinyon ko, lahat sila ay sumasang-ayon sa akin. Nang makita ko ang lahat ng ito, lubos akong nalugod. Mukhang mahusay ang kakayahan ko. Kung hindi, paano ko nagagawa ang ganito kahalagang tungkulin? At bakit naman sasang-ayunan ako ng ganito ng mga kapatid? Minsan, dahil sa mga partikular na dahilan, hindi ako makasali sa mga talakayan sa gawain. At babaguhin pa nga ng leader ng pangkat ang oras para lang makasali rin ako. Nang makita ko kung gaano nila ako pinahahalagahan, lalo pa akong nasiyahan sa sarili ko. Iniisip na talagang pinapaganda ng tungkuling ito ang imahe ko. Kung mas magsisika pa akong mag-aral at pagbutihin ang aking mga kasanayan, hindi ba't masahangaan pa ako ng mas maraming kapatid? Pagkatapos niyon, lalo pa akong ginanahan sa paggawa ng mga tungkulin ko. Kahit na nakaka-stress ang tungkulin, hindi ako kailanman umatras gaano man ako nagdusa o gaano man kahirap ang mga bagay-bagay. Kapag nararamdaman mo na may presensya ka sa mga tungkulin mo, talagang nagbibigay motibasyon ito sa iyo. Oo nga. Noong 2022, dahil dumarami ang mga baguhan sa Pilipinas na tumanggap sa tunay na daan, lubang kinailangan ang mas maraming tagadilig. At nagpagpasyahan ng mga lider na dahil bumaba na ang dami ng trabaho sa pangkat ng sining, hindi na kailangan ng 2 supervisor. Kaya isinaayos nila na ako ang magdilig sa mga baguhan online. Alam kong makatwiran ang pagsasaayos na ito, pero nag-alala pa rin ako. Iniisip, ilang taon na akong hindi nakapagdidilig ng mga baguhan. Kung hindi magiging maganda ang mga resulta ng pagdidilig, mataas pa rin kaya ang magiging tingin sa akin ng mga kapatid. Dahil sa mga iniisip na ito, medyo nasiraan ako ng loob. Pero nang maisip ko ulit, hindi naman ganoon kababa ang kakayahan ko. Basta't magsisikap akong sangkapan ang sarili ko ng katotohanan, siguradong mamumukod tangi rin ako sa tungkuling ito. Nang maisip ko ito, medyo gumaan ang pakiramdam ko. Hindi nagtagal, kinausap ako ng supervisor ng gawain ng pagdidilig tungkol sa gawain ko. Sinabi niya na hindi ko raw natukoy at nalutas sa tamang oras ang mga problema ng mga baguhan at na nagkukulang daw ako sa pakikipag-usap sa mga baguhan at sa pagtulong sa mga paghihirap nila. Pagkatapos, binasahan ako ng supervisor ng mga kaugnay na prinsipyo at napagtanto ko na talagang totoo ang mga problemang tinukoy ng supervisor. Noong una, kaya ko pa itong tanggapin. Pero habang dumarami ang mga problemang tinutukoy, nagsimula na akong makaramdam ng bahagyang kirot sa puso ko. Habang nakikinig ako sa pagbabahaginan at gabay ng supervisor, patuloy kong inaalala ang nakaraan ko bilang supervisor sa sining. Ako ang laging gumagabay sa gawain ng iba.
at tumutukoy sa mga problema sa kanilang mga tungkulin. At palaging mataas ang tingin sa akin ng mga kapatid at sinusuportahan ako. Pero ngayon, sa tungkulin ko, napakaraming problema ko ang nalantad. At kailangan ko pa ng pakikipagbahaginan at gabay ng iba. Sobrang nakakahiya. Ano na lang ang iisipin sa akin ng supervisor pagkatapos niyang mapagtanto kung gaano karami ang mga problema ko sa tungkulin ko? Ano naman ang iisipin ng mga kapatid ko? Iisipin kaya nila na mahina ang kakayahan ko at hindi ko sinasapuso ang mga tungkulin ko? Pakiramdam ko ay talagang nawalan na ako ng biyaya. Ganyan-ganyan din ang nararamdaman ko. Kapag nakikita kong hindi ako magaling sa tungkulin ko, marami rin akong alalahanin. Tama. Pero pagkatapos, hindi ko sinuri ang kalagayan ko. Sa halip, inaliw ko lang ang sarili ko, iniisip, pansamantalang kabiguan lang ito. Hanggat handa akong magsumikap, malulutas din ang mga problemang ito. Makalipas ang ilang araw, magkakasama kami nagbahaginan. At hiniling sa akin ng supervisor na magbahagi kung paano lulutasin ang problema ng mga baguhan na masyadong abala sa trabaho para makadalo sa mga pagtitipon. Pagkatapos kong magsalita, sinabi ng ilang kapatid na hindi ko raw seryosong tinanong ang mga baguhan tungkol sa kanilang mga paghihirap. Kung mayroon ba silang mga aktual na problema sa buhay o kung mayroon silang mga maling pananaw. Sabi naman ng iba, basta diretso na lang daw ako nakipagbahaginan nang hindi muna nagtatanong ng malinaw. At sa ganitong paraan, hindi ko raw talaga malulutas ang mga problema ng mga baguhan. Pagkatapos marinig ang payo ng mga kapatid, naramdaman kong nag-init ang mukha ko sa hiya. At gusto ko na lang na magbukas ang lupa at lamunin ako. Pakiramdam ko, sobrang nakakahiya talaga ang tungkuling ito. Dati, ako ang responsable sa gawain ng pangkat ng sining at pinapaligiran ako ng mga kapatid. Madalas akong pinupuri. Pero ngayon, na nagdidilig ako ng mga baguhan, palagi akong itinatama at pinupuna. Nakakadismaya talaga. Naisip kong kausapin ang leader at hilingin na ipagpatuloy ko na lang ang dati kong tungkulin sa graphic design. Pakiramdam ko, hindi ko talaga linya ang pagdidilig ng mga baguhan. At kung gagawin ko ang tungkuling ito, patuloy ko lang ipapahiya ang sarili ko. Kung makakabalik ako sa dati kong tungkulin, may pagpapatuloy ko ang pagtamasa ng paghanga at suporta mula sa mga kapatid. Pero nag-alala rin ako na kung hihiling ako na ilipat ng tungkulin, iisipin ng mga kapatid na masyado akong marupok, na gusto kong magpalit ng tungkulin matapos lang matukoy ang ilang problema at na napakaliit talaga ng tayog ko. Kaya pinilit ko na lang tiisin. Inaliw ko ang sarili ko sa puso ko. Iniisip, kung mas magsisikap ako at palalakasin ang pagsasanay ko, baka bumuti rin ang mga bagay-bagay paglipas ng ilang panahon. Kalaunan, lalo pa akong nagsikap sa aking tungkulin. Araw-araw kong sinasangkapan ang sarili ko ng katotohanan batay sa mga problema ng mga baguhan. Minsan ay nagpupuyat pa ako hanggang 3:00 ng madaling araw. Ang tanging iniisip ko lang ay kung paano mababago ang sitwasyong ito sa lalong madaling panahon. Pero, pagdating ng pagbubuod sa katapusan ng buwan, ang mga resulta ng tungkulin ko pa rin ang pinakamababa sa pangkat. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay gumuho ang nag-iisa kong pag-asa. Dahil hindi mo nakamit yung mga resultang gusto mo, lalo ka pang naging negatibo. Oo nga. Noong gabing iyon, hindi ako mapakali sa kama, hindi makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang panahon ko bilang supervisor sa sining. Iniisip kong gaano iyon kadakila. Pero ngayon, sa pagdidilig ng mga baguhan, napunta ako sa pinakailalim ng pangkat. Pakiramdam ko, ang paggawa ng tungkuling ito ay talagang kahiya-hiya. Habang mas iniisip ko ito, mas lalong sumasama ang loob ko. At hindi ko mapigilan ang sarili kong umiyak. Naisip kong kausapin ang leader kinabukasan para magpalipat ng tungkulin. Pero, kapag naiisip kong magpalit ng tungkulin, nakakaramdam ako ng di maipaliwanag ng pagkakonsensya at pagkabagabag sa puso ko. Nanalangin ako sa Diyos dati.
Nangakong mananatili ako sa tungkulin ko. Ngayon, magpapalit ako ng tungkulin. Hindi ba't pag-aabandon na iyon sa pwesto ko? Susuko na lang ba ako ng ganito? Pero kung ipagpapatuloy ko ang tungkuling ito, hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Tama. Sa gitna ng pasakit, paulit-ulit akong tumawag sa Diyos. O Diyos, labis akong nangihina ngayon. Hindi ko po alam kung paano magpapatuloy. Pakiusap, gabayan mo ako. Amen. Pagkatapos ay naalala ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos at hinanap ko ito para basahin. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kung ang tungkuling iyong ginagampanan ay isang bagay na bihasa ka at gusto mo, nararamdaman mo na ito ay responsibilidad at obligasyon mo, at na ang pagsasagawa nito ay isang bagay na ganap na likas at may katwiran. Nadarama mong ikaw ay nagagalak, maligaya at matiwasay. Ito ay isang bagay na handa kang gawin at isang bagay kung saan kaya mong maging deboto at nadarama mong binibigyang kasiyahan mo ang Diyos. Ngunit kung isang araw ay maharap ka sa isang tungkulin na hindi mo gusto o hindi mo pa kailanman nagampanan, magagawa mo bang maging deboto kung gayon? Masusubok nito kung isinasagawa mo ang katotohanan. Halimbawa, kung ang iyong tungkulin ay nasa pangkat ng mga gumagawa ng himno at kaya mong umawit at isa itong bagay na ikinagagalak mong gawin, maluwag sa kalooban mong gampanan ang tungkuling ito. Kung binigyan ka ng isa pang tungkulin kung saan sinabihan kang ipangaral ang ebanghelyo at ang gawain ay may kahirapan, magagawa mo bang tumalima? Pinagnilayan mo ito at sinabing, mahilig akong umawit. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay ayaw mong ipangaral ang ebanghelyo. Ito ang malinaw na kahulugan nito. Patuloy mo lang sinasabing, mahilig akong umawit. Kung ang isang leader o manggagawa ay mga tuwiran sa iyong, bakit hindi ka magsanay sa pangangaral ng ebanghelyo at sangkapan mo ang iyong sarili ng higit pang katotohanan? Higit itong magiging kapaki-pakinabang sa iyong pag-unlad sa buhay. Nagpumilit ka pa rin at nagsabing, mahilig akong umawit at mahilig akong sumayaw. Ayaw mong mangaral ng ebanghelyo anuman ang kanyang sabihin. Bakit ayaw mong gawin iyon? Dahil sa kawalan ng interes. Wala kang interes kaya't ayaw mong gawin iyon. Ano ang problema rito? Ito ay ang iyong pagpili ng tungkulin batay sa iyong mga kagustuhan at personal na panlasa at hindi ka nagpapasakop. Wala kang pagpapasakop at iyon ang problema. Kung hindi mo hinahanap ang katotohanan upang malutas ang problemang ito, sa makatuwid ay hindi ka tunay na nagpapakita ng gaanong tunay na pagpapasakop. Ano ang dapat mong gawin sa ganitong sitwasyon upang magpakita ng totoong pagpapasakop? Ano ang magagawa mo upang matugunan ang mga layunin ng Diyos? Ito ang panahon kung kailan mo kailangang magnilay at makipagbahaginan tungkol sa aspetong ito ng katotohanan. Kung nais mong maging deboto sa lahat ng bagay para matugunan ang mga layunin ng Diyos, hindi mo iyon magagawa sa pamamagitan lamang ng pagganap ng isang tungkulin. Kailangan mong tanggapin ang anumang atas na ibinibigay ng Diyos sa iyo. Tumutugon man ito o hindi sa iyong panlasa o sa iyong mga interes,
o isang bagay man ito na hindi nakakasiya sa iyo, na hindi mo pa nagawa dati, o isang bagay na mahirap gawin, dapat mo pa rin itong tanggapin at magpasakop ka rito. Hindi mo lamang dapat tanggapin ito, kundi kailangan mo ring aktibong makipagtulungan at matuto tungkol dito habang dumaranas ka at pumapasok. Kahit pa ikaw ay nahihirapan, napapagod, napapahiya o ibinubukod, kailangan mo pa rin gawin ito ng may debosyon. Sa pagsasagawa lamang sa ganitong paraan mo magagawang maging deboto sa lahat ng bagay at matutugunan ang mga layunin ng Diyos. Dapat mo itong ituring na tungkuling dapat mong gampanan, hindi bilang personal na gawain. Amen. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na anuman ang tungkuling isaayos sa akin ng iglesia, maging ito man ay isang bagay na magaling ako at nagbibigay daan sa aking mamukod tangi, o isang bagay na hindi ako magaling at hindi ako makakapagpakitang gilas, lahat ito ay bahagi ng kataas-taasang kapangyarihan at pag-orde ng Diyos. Dapat kong laging ibigay ang lahat ng aking makakaya dahil ito ang tunay na pagpapasakop sa Diyos. Amen. Noong ako ang responsable sa gawain ng pangkat ng sining at mataas ang tingin sa akin ng mga kapatid, hindi nauubos ang gana ko sa tungkulin ko. At gaano man ako nagdusa o gaano man kahirap ang mga bagay-bagay, kailanman ay hindi ako sumuko. Ngayong kailangan kong gawin ang tungkulin ng pagdidilig, maraming problema sa tungkulin ko na naglalantad ng marami kong kahinaan at kakulangan. Kaya hindi na ako tinitingala o hinahangaan ng mga kapatid. At madalas akong nababagabag dahil dito. At kahit na ito ang kinakailangan ng gawain ng iglesia, ilang beses kong naisip na iwanan ang tungkulin ko. Palaging gustong bumalik sa dati kong tungkulin at tamasahin ang mataas na pagtingin ng iba. Sa paanong paraan ako nagkaroon ng tunay na pagpapasakop sa Diyos? Oo nga. Alam natin na anumang tungkuling ginagawa natin, ito ay dahil sa pangangailangan ng gawain ng iglesia. At ito rin ay kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos. Kaya bakit pa rin tayo namimili ng walang anumang pusong nagpapasakop? Dahil yan sa tiwaling disposisyon. Sa aking mga devosyonal, nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, huwag hayaan ang sino man na isipin na ang kanyang sarili ay perpekto, bantog, marangal, o namumukod tangi sa iba pa. Ang lahat ng ito ay dulot ng mapagmataas na disposisyon at kamangmangan ng tao. Ang palaging pag-iisip na katangi-tangi ang sarili, ito ay sanhi ng isang mapagmataas na disposisyon. Hindi kailanman nagagawang tanggapin ang kanyang mga pagkukulang at hindi kailanman nagagawang harapin ang kanyang mga pagkakamali at pagkabigo. Dulot ito ng isang mapagmataas na disposisyon. Hindi kailanman pagpapahintulot sa iba na maging mas mataas sa kanila o maging mas mahusay sa kanila. Dulot ito ng mapagmataas na disposisyon. Hindi kailanman nagpapahintulot sa mga kalakasan ng iba na malampasan o mahigitan ang sa kanila. Dahil ito sa mapagmataas na disposisyon. Hindi kailanman nagpapahintulot sa iba na magtaglay ng mas mabubuting kaisipan, mungkahi, at pananaw kaysa sa kanila. At kapag natuklasan nila na mas magaling ang iba kaysa sa kanila, nagiging negatibo, ayaw magsalita, nakararamdam ng pagkabagabag at panlulumo, at nagiging balisa. Ang lahat ng ito ay dulot ng isang mapagmataas na disposisyon. Dahil sa mapagmataas na disposisyon, maaaring maging mapagprotekta ka sa iyong reputasyon. Hindi mo magawang tanggapin ang pagtatama ng iba.
hindi mo magawang harapin ang mga pagkukulang mo at hindi magawang tanggapin ang iyong mga sariling kabiguan at pagkakamali. Higit pa riyan, kapag may sino mang mas mahusay sa iyo, maaari itong maging sanhi upang umusbong ang pagkamuhi at inggit sa iyong puso at makararamdam ka na nalilimitahan ka kung kaya't hindi mo nais na gawin ang iyong tungkulin at nagiging pabasta-basta ka sa pagtupad nito. Ang isang mapagmataas na disposisyon ay maaaring magbunga ng pag-usbong ng ganitong mga asal at gawi sa iyo. Amen. Habang pinagninilayan ko ang mga salita ng Diyos, nakaramdam ako ng matinding pagkahiya. Sa pagbabalik tanaw sa mga nakaraang taon, ako ang naging responsable sa gawain sa sining. At nakapag-ipon ako ng ilang karanasan at nakakita ako ng ilang resulta sa aking mga tungkulin. Kaya nagsimula akong ilagay sa pedestal ang sarili ko. At sa puso ko, pakiramdam ko ay iba ako sa mga ordinaryong tao. Inakala kong mas mahusay ang kakayahan ko kaysa sa iba. Kaya saan man ako magpunta, gusto kong ako ang nangunguna para ako ang pagtuunan ng pansin at paligiran ng iba. At pakiramdam ko ay nararapat lang na tamasahin ko ang mataas na pagtingin ng iba. Noong una akong nagdilig ng mga baguhan, hindi kasing ganda ng sa iba ang mga resulta. At madalas na tinutukoy ng supervisor ang mga problema ko. Napaka-normal lang naman talaga nito. At kayang harapin ito ng tama ng isang taong tunay na makatwiran. Hindi lang nila ito tatanggapin ng mahinahon, kundi sasangkapan din nila ang kanilang sarili ng katotohanan para punan ang kanilang mga pagkukulang sa praktikal na paraan at para mapabuti ang mga resulta ng kanilang tungkulin. Tama. Pero ako, ganap na walang konsensya at katwiran. At nang tukuyin ng supervisor at ng mga kapatid ang mga problema sa tungkulin ko, ayaw ko itong harapin. Lalo na ang ibuod ang mga pagkukulang ko. At sa halip, palihim akong nakipagkompetensya sa puso ko. Gustong makamit agad ang mga resulta sa pamamagitan ng sarili kong pagsisikap para makita ng mga kapatid na may mahusay akong kakayahan. Dahil mali ang landas at mga perspektiba sa likod ng paghahangad ko, itinago ng Diyos ang kanyang mukha sa akin. Matagal akong hindi umusad sa aking tungkulin at hindi bumuti ang mga resulta ko. Gayunpaman, hindi lang ako hindi nagnilay sa sarili ko, kundi naging negatibo pa ako, nagpabaya, at ayaw ko nang magdilig ng mga baguhan. At naisip ko pang magpalipat ng tungkulin. Talagang napakayabang at napakapalalo ko, at talagang walang katwiran. Tama. Kaya kapag palaging ayaw nating harapin ang sarili nating mga pagkukulang at kakapusan, may nakatagong mapagmatas na disposisyon sa likod nito. Oo nga. Nang maglaon, nabasa ko ang isa pang sipi ng mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, maaaring walang gayong kapangyarihan at katayuan ang mga ordinaryong tao, ngunit nais din nilang maging maganda ang tingin ng iba sa kanila at magkaroon ng mataas na pagpapahalaga ang mga tao sa kanila at iangat sila sa isang mataas na katayuan sa puso ng mga ito. Ito ay isang tiwaling disposisyon at kung hindi nauunawaan ng mga tao ang katotohanan, wala silang kakayahang makilala ito. Ano ang motibo nila sa pagsisikap na mapataas ang tingin sa kanila ng mga tao? Para mabigyan sila ng katayuan sa isipan ng gayong mga tao. Kapag nabigyan ka ng katayuan sa isipan ng iba, kung gayon ay kapag kasama ka niya, may pagpipitaganan siya sa iyo at mas magalang siya kapag kausap ka niya. Palagi kanyang tinitingala, palagi kanyang pinauuna sa lahat ng bagay, pinagbibigyan kanya, binobola at sinusunod kanya. Sa lahat ng bagay, hinahanap kanya at hinahayaan kang magdesisyon. At nakadarama ka ng kasiyahan mula rito, pakiramdam mo ay mas malakas at mas mahusay ka
kaysa sa sino man. Gusto ng lahat ang pakiramdam na ito. Ito ang pakiramdam ng pagkakaroon ng katayuan sa puso ng isang tao. Nais ng mga taong magpakasasa rito. Ito ang dahilan kung bakit nakikipag-agawan ang mga tao para sa katayuan at ninanais ng lahat na mabigyan ng katayuan sa puso ng iba, nahangaan at sambahin sila ng iba. Kung hindi nila makukuha ang ganoong kasiyahan na dulot nito, hindi sila maghahangad ng katayuan. Halimbawa, kung wala kang katayuan sa isipan ng isang tao, pakikisamahan kanya bilang kapantay niya, pakikitunguhan kanya bilang kapantay niya. Kokontrahin kanya kapag kinakailangan, hindi siya magiging magalang o mapitagan sa iyo at maaari pang ang iwanan kanya bago ka pa matapos sa pagsasalita. Maiinis ka ba? Hindi mo gusto kapag tinatrato ka ng ganito ng mga tao. Gusto mo kapag binubola ka nila, tinitingala ka at sinasamba ka sa bawat pagkakataon. Gusto mo kapag ikaw ang sentro ng lahat ng bagay ay umiikot sa iyo at lahat ng tao ay nakikinig sa iyo, tumitingala sa iyo at nagpapasakop sa iyong direksyon. Hindi ba't ito ay isang pagnanais na mamayani bilang isang hari na magkaroon ng kapangyarihan? Ang iyong mga salita at gawa ay itinutulak ng paghahangad at pagtatamo ng katayuan at nakikipaglaban, nakikipag-unahan at nakikipagkompetensya ka sa iba para dito. Ang layon mo ay ang makakuha ng isang posisyon at magawang makinig sa iyo, sumuporta sa iyo at sumamba sa iyo ang mga hinirang ng Diyos. Kapag nasa iyo na ang posisyon na iyon, mapapasa iyo na ang kapangyarihan at matatamasa mo na ang mga pakinabang ng katayuan, paghanga ng iba at lahat ng iba pang mga pakinabang na kasama ng posisyong iyon. Amen. Pagkabasa ko ng siping ito ng mga salita ng Diyos, hiyang-hiya ako. Kaya pala gusto kong laging bumalik sa dati kong tungkulin ay dahil gusto kong patuloy na hangaan at sambahin ng iba. Oo nga. Inilalarawan ng mga salita ng Diyos ang kalagayan ko. Palagi akong lumalaban sa tungkulin ng pagdidilig at inaasam ang dati kong tungkulin. Ito ay dahil masyado kong pinahalagahan ang reputasyon at katayuan ko at pinag-imbutan ko ang mga pakinabang ng katayuan. Madalas kong ginugunita noong ako ay isang supervisor. Noong panahong iyon, mataas ang tingin sa akin ng mga kapatid at madalas silang humihingi ng payo sa akin kapag nakakaranas sila ng mga kahirapan at kaya kong gabayan ang iba. Kaya pakiramdam ko ay para akong pinaliligiran ng mga tao at na lahat ay humahanga at nakikinig sa akin. Talagang nasihan ako sa pakiramdam na ito. Oo nga. Pero pagkatapos kong malipat sa tungkulin ng pagdidilig, nakita kong kulang na kulang ako sa lahat ng aspekto kumpara sa iba. Wala nang nagtatanong sa akin ng opinyon at madalas pa akong binibigyan ng payo ng iba. Pakiramdam ko ay mababa ako at nakakahiya. Para mailigtas ang aking reputasyon at katayuan, nagpupuyat ako sa gabi. Palihim na nagsisikap. Umaasa na balang araw ay magiging bukod tangi ako sa pangkat. Pero pagkatapos ng ilang panahon ng pagsisikap, nakita kong ang mga resulta ng tungkulin ko pa rin ang pinakamababa at naramdaman kong mahirap para sa akin na mamukod tangi sa tungkuling ito. Hindi ako mapakali at lumalaban ang puso ko. At ilang beses kong pinag-isipang humiling sa lider na magpalipat ng tungkulin dahil gusto kong bumalik sa dati kong tungkulin at patuloy na tamasahin ang mga pakinabang ng katayuan. Noon ko lang napagtanto na ang mga intensyon ko sa aking tungkulin ay hindi para palugurin ang Diyos.
kundi para sa sarili kong reputasyon at katayuan, para makuha ang paghanga ng iba, para magkaroon ako ng puwang sa puso ng iba, at para ako ang pagtuunan nila ng pansin. Hindi ba't ang landas na tinatahak ko ay mismong landas ng isang antikristo? Tunay nga, ito ang landas ng isang antikristo. Dati, hindi pa ako nakakagawa ng tungkulin ng pagdidilig. At hindi ko gaanong naiintindihan ang katotohanan sa mga pangitain. Pero ngayon, isinaayos ng iglesia na gawin ko ang tungkuling ito. Binibigyan ako ng pagkakataong sangkapan ang sarili ko ng katotohanan at punan ang aking mga pagkukulang. Pagmamahal ito ng Diyos. Amen. Pero, hindi ko naisip na suklian ang pagmamahal ng Diyos. At kahit alam kong dahil mas marami ng baguhan, mas maraming tagadilig ang kailangan, gusto kong isuko ang tungkulin ko sa pagdidilig. Mas gugustuhin ko pang mapinsala ang gawain kaysa makitang maapektuhan ang aking reputasyon at katayuan. At mas pinahalagahan ko ang aking reputasyon at katayuan kaysa sa aking tungkulin. Talagang hindi ako karapat-dapat na mamuhay sa harap ng Diyos. Noong mga araw na iyon, madalas ako manalangin sa Diyos. Hinihiling sa Kanya na bigyang liwanag ako para maunawaan ang ugat ng aking paghahangad ng reputasyon at katayuan. Amen. Isang araw, nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang tao na isinilang sa gayong napakaruming lupain ay labis ng nahawaan ng lipunan, nakondisyon na siya ng mga etikang piyudal at natanggap niya ang edukasyon ng mga institusyon ng mas mataas na pag-aaral. Ang kaisipang paurong, tiwaling moralidad, mababang uring pananaw sa buhay, kasuklam-suklam na pilosopiya para sa mga makamundong pakikitungo, lubos na walang halagang pag-iral, at mga mababang uring kaugalian at pang-araw-araw na buhay, lubhang nang himasok na sa puso ng tao ang lahat ng mga bagay na ito at lubhang pinipinsala at inaatake ang kanyang konsensya. Bilang resulta, mas lalong lumalayo ang tao mula sa Diyos at mas lalong nagiging laban sa Kanya. Ano ang ginagamit ni Satanas upang mapanatili ang tao sa mahigpit nitong kontrol? Kaya, ginagamit ni Satanas ang kasikatan at pakinabang upang kontrolin ang mga kaisipan ng mga tao. Idinudulot sa mga tao na wala ng ibang isipin kundi ang dalawang bagay na ito. Nakikibaka sila para sa kasikatan at pakinabang. Dumaranas ng mga paghihirap para sa kasikatan at pakinabang. Nagtitiis ng kahihiyan at nagbubuhat ng mabibigat na pasanin para sa kasikatan at pakinabang. Nagsasakripisyo ng lahat ng mayroon sila para sa kasikatan at pakinabang, at gagawa sila ng kahit anong paghuhusga o pagpapasya alang-alang sa kasikatan at pakinabang. Sa ganitong paraan, naglalagay si Satanas ng mga di nakikitang kadena sa mga tao at suot-suot ang mga kadenang ito. Wala silang lakas ni tapang na makaalpas. Dala nila ang mga kadenang ito nang hindi nila nalalaman at patuloy silang naglalakad ng may matinding paghihirap. Alang-alang sa kasikatan at pakinabang na ito, lumilihis ang sangkatauhan mula sa Diyos at ipinagkakanulo siya at lalo silang nagiging buktot. Sa ganitong paraan, sunod-sunod na nawawasak ang mga henerasyon sa gitna ng kasikatan at pakinabang ni Satanas. Amen. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na palagi akong naghahangad ng reputasyon at katayuan dahil kontrolado ako ng lason ni Satanas. Palagi kong hinahangad ang reputasyon at katayuan dahil kinukontrol ako ng lason ni Satanas. Mula pagkabata,
Itinuro sa akin ng mga magulang at guro ko na kailangang tiisin ang pinakamatinding hirap para maging pinakadakila sa mga tao. Mas mabuting maging isang malaking isda sa isang maliit na lawa. At dapat laging magsikap ang mga tao na maging mas magaling kaysa sa kanilang mga kasabayan. Tama. Ginamit ko ang mga satanikong pilosopiya at batas na ito bilang pamantayan sa aking pag-asal. Naniwala ako na sa pamamagitan lamang ng pagkakamit ng reputasyon at katayuan at sa paghanga at pag-idolo ng iba, maaaring mamuhay ng may dignidad at halaga ang isang tao. At na kung ordinaryong tao lang ang isang tao nang walang paghanga o pagsamba ng sinuman, kung gayon, ang buhay ay walang dignidad, kaawa-awa, at walang kabuluhan. Oo nga. Naisip ko ang mga araw ko sa eskwela. Sa mga asignaturang magaling ako at mataas ang ranggo, at kung saan tinitingala ako ng aking mga guro at kaklase, handa akong magsikap sa mga asignaturang iyon at mag-aral ng mabuti. Tama. Pero pagdating sa mga asignaturang hindi ako magaling at walang humahanga sa akin, ayaw kong magsikap na mag-aral. Lahat ng ginawa ko ay nakabatay sa kung makabubuti ba ito sa pagpapahalaga ko sa sarili at sa katayuan ko. Kahit matapos kong matagpuan ang Diyos, pinanghawakan ko pa rin ang pananaw na ito. Noong ginagawa ko ang tungkulin ko bilang supervisor ng pangkat ng sining, dahil mayroon akong ilang pangunahing kasanayan sa graphic design at kaya kong gabayan ang mga kapatid sa kanilang mga tungkulin, hinangaan nila akong lahat. At talagang nasiyahan ako sa pakiramdam na ito. Labis akong ginanahan sa tungkulin ko. At gaano man ako nagdusa at gaano man kahirap ang mga bagay-bagay, hindi ako umatras. Pero pagkatapos kong simulan ang tungkulin ng pagdidilig ng mga baguhan, maraming problema at pagkukulang ko ang nalantad at hindi na ako pinuri ng mga kapatid. At sa halip ay patuloy nilang tinutukoy ang mga problema ko. Ang mga resulta ng tungkulin ko ang naging pinakamababa sa pangkat at ang matinding pagbagsak na ito mula sa dati kong katayuan ay sobrang ikinahiya ko at pinuno ng pasakit at pagkabagabag ang puso ko. Nawalan ako ng gana sa paggawa ng aking tungkulin at naisip ko pang ang iwanan na ito. Itinuring kong kasing halaga ng buhay mismo ang reputasyon at katayuan. At palagi akong nababalisa sa pagkawala ng mga ito na para bang walang kabuluhan ang mabuhay ng walang humahanga. Talagang lubha akong ginawang tiwali ni Satanas. Biniyayaan ako ng Diyos. Binigyan ako ng pagkakataong gawin ang tungkulin ko. Umaasang hahangarin ko ang pagbabago sa disporsyon at papasok sa katotohanang realidad sa aking tungkulin. At na magagawa kong hanapin ang katotohanan para lutasin ang mga problema at gawin ang tungkulin ko ayon sa mga prinsipyo. Oo nga. Pero patuloy akong walang tigil na naghangad ng reputasyon at katayuan. At kahit matagal na akong nagdidilig ng mga baguhan, hindi ko pa rin alam kung paano magbahagi tungkol sa katotohanan para lutasin ang kanilang mga problema at paghihirap. At ni hindi ko nga kayang maibahagi ng malinaw ang mga katotohanan tungkol sa mga pangitain. Kung magpapatuloy akong magmamatigas sa kamalian, walang sawang naghahangad ng reputasyon at katayuan. Hindi ko lang mabibigong gampanan ang aking tungkulin, kundi mabibigo rin akong maggamit ng anumang katotohanan. At sa huli ay sisirain ko lang ang pagkakataon kong maligtas. Oo nga. Naisip ko ang isang masamang tao na dati kong kilala. Nagngangalang Lester, na buong pusong naghangad ng reputasyon at katayuan. Dahil hindi siya naging leader o manggagawa, nagreklamo siya at lumaban. At nabigo siyang gawin ng maayos ang kanyang tungkulin. Madalas niyang hinuhusgahan ang mga leader at manggagawa sa harap ng mga kapatid at sinubukang bumuo ng mga paksyon sa iglesia na nagdulot ng malubhang mga pagkagambala at panggugulo sa buhay iglesia. Sa kabila ng paulit-ulit na pag-aalok ng pakikipagbahaginan at tulong ng mga kapatid, hindi siya kailanman nagbago. At sa huli, pinaalis siya sa iglesia. Bagamat hindi ako gumawa ng masasamang gawa na tulad niya, katulad pa rin niya ako. Buong pusong naghahangad ng reputasyon at katayuan. At kung patuloy akong hindi magsisisi, sa huli ay ibubunyag at ititiwalag ako ng Diyos na tulad ng isang masamang tao. Tama.
Dati, akala ko, ang paghahangad ng paghanga ng iba ay nagpapakita ng adhikain at ambisyon. Na nangangahulugan itong sabik ang isang tao na magsumikap at na positibo ang gayong paghahangad. Pero ngayon, napagtanto ko na ang paghahangad ng reputasyon at katayuan ay hindi ang tamang landas. Tama. Dahil sa paghahangad sa reputasyon at katayuan, naging napakarupok ko. At hindi ko makayanan kahit ang pinakamaliit na kabiguan o balakid. Lalo akong inilayo nito sa Diyos, ipinagkanulo siya, at nawalan ako ng konsensya at katwiran. At sa huli ay itataboy at ititiwalag ako ng Diyos. Tama. Mabuti na lang, ginising ako ng mga salita ng Diyos. At mula noon, nagpasya akong hindi na ako mabubuhay para sa reputasyon at katayuan, at na kailangan kong baguhin ang paraan ng pamumuhay ko. Amen. Amen. Ang paghahangad ng reputasyon at katayuan ay talagang hindi isang magandang landas. Hindi lang ito nagdudulot sa atin ng panloob na pasakit at kawalan ng pagpapasakop sa Diyos, kundi ginugulo rin ito ang paggampan natin sa ating mga tungkulin at naaapektuhan ang gawain ng iglesia. Kailangan ko ring mabilis na baguhin ito. Salamat sa Diyos. Makalipas ang ilang araw, ipinapanood sa amin ng supervisor ang isang video ng pagbati mula sa mga baguhan sa Pilipinas. Maraming baguhan ang nagpahayag ng pasasalamat sa mga kapatid mula sa China at nagpasalamat sila sa mga kapatid sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Kaharian ng Makapangyarihang Diyos sa Pilipinas. Maraming baguhan ang nagpasyang magsumikap na ipangaral ang Ebanghelyo at maging tapat sa kanilang mga tungkulin. Lalo na nang marinig ko ang isang baguhan na nagsabing, ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ang liwanag sa kanyang buhay. Labis akong naantig at hindi ko napigilang mapaiyak. Amen. Naisip ko kung gaano pa karaming tao ang umaasa sa pagbabalik ng tagapagligtas. Gustong makahanap ng liwanag. Gustong matagpuan ang Diyos. Pero dahil sa iba't ibang dahilan, hindi pa sila nakakalapit sa harap ng Diyos. Napakalaking karangalan para sa akin na magawa ang tungkulin kong magdilig ng mga baguhan at dalhin ang mas maraming tao sa harap ng Diyos at tulungan silang maglatag ng pundasyon sa tunay na daan. Amen. Amen. Palala ng palala ang mga sakuna at malapit ng sumiklab ang digmaan. Namumuhay ang mga tao sa takot at wala ng paraan para magpatuloy. At kailangan nila ang pagliligtas ng Diyos. Tunay nga. Pero dahil hindi ko linya ang tungkuling ito at hindi ako nito hinayaang mamukod-tangi, gusto ko na lang itong iwasan. Ginusto ko lang itong itulak palayo. Sa anong paraan ako nagkaroon ng anumang pagkatao? Ganap akong hindi karapat-dapat na tamasahin ang pagmamahal ng Diyos. Oo nga. Naisip ko kung paanong ang ilan sa mga baguhang ito ay isang taon o ilang buwan pa lang nananampalataya sa Diyos. Napakarami nilang kinaharap na paghihirap sa pangangaral ng Ebanghelyo. Pero mayroon silang mga dalisay na puso at tumangging isuko ang mga tungkulin nila anuman ang mangyari. Samantalang ako, 10 taon nang nananampalataya sa Diyos at napakarami ko nang natanggap mula sa Diyos. Pero hindi ko pa rin kayang isaalang-alang ang mga layunin ng Diyos. Talagang hindi ako karapat-dapat na tawaging tao. Sa sandaling iyon, nabalot ako ng pakiramdam ng pagsisisi at pagkakonsensya. Sa puso ko, sinabi ko sa Diyos, O Diyos, napakamapaghimagsik ko po. Mula ngayon, handa akong magpasakop sa iyong mga pamamatnugot at pagsasaayos. At anuman ang tingin sa akin ng iba, handa akong gawin ng maayos ang tungkulin ko ng buong puso. Amen. Amen. Mula sa sandaling iyon, kapag tinutukoy ng supervisor at ng mga kapatid ang mga problema ko, hindi na ako gaanong nababagabag tulad ng dati, ni hindi ko ginustong tumakas. Sa halip, nagawa kong tanggapin at aminin ang mga bagay na ito mula sa aking puso. At pagkatapos, nagawa kong sangkapan ang sarili ko ng mga katotohanan at prinsipyo para tugunan ang aking mga pagkukulang. Pagkaraan ng ilang panahon, parami sa mga baguhang diniligan ko ang nakakadalo na sa mga pagtitipon ng regular. At ang ilan ay nagsimula pang aktibong mangaral ng Ebanghelyo at nagdala ng mas marami pang tao sa harap ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.
Sinabi rin ng supervisor na malaki ang naging paglago ko. Taos puso akong nagpapasalamat sa gabay ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong 2024, ayon sa mga pangangailangan ng gawain, hiniling sa akin ng iglesia na bumalik sa pangkat ng sining. Hiniling sa akin ng leader ng pangkat na mag-aral na gumawa ng mga video habang gumagawa ng mga imahe. Dahil hindi pa ako nakakagawa ng mga video noon, napakabagal ng paggawa ko. Sa oras na ginugugol ng iba para makagawa ng 3 video, isa lang ang nagagawa ko. Hindi ka pa nakagawa ng mga video noon? Hindi pa. Mahigit 1 buwan akong nagsikap na matutuhan kung paano ito gawin, pero hindi pa rin makahabol ang bilis ko sa ibang mga kapatid. At ang mga natapos kong gawa ay kulang sa kasiningan at hindi pasok sa mga kinakailangang pamantayan. Ipinakita sa akin ng leader ng pangkat ang mga video na gawa ng ibang mga kapatid at hinimok akong matutumla sa kanila. Talagang nabagabag ako. Nagsikap na ako ng husto, pero nasa pinakahuli pa rin ako sa tungkuling ito. Kaysa ipahiya ko ang sarili ko rito, mas mabuti pang kausapin ko na lang ang leader at hilingin na bumalik na lang ako sa tungkulin ko sa pagdidilig. Mahigit 1 taon na ako sa pangkat ng pagdidilig at unti-unti na akong pamilyar dito. Pakiramdam ko na kung makakabalik ako sa tungkulin ng pagdidilig, hindi sana ako labis na mapapahiya. Sa sandaling iyon, bigla akong napagtanto na mali ang kalagayan ko. Paano ko naiisip ang ganito? Mayroon akong ilang pangunahing kasanayan sa graphic design. Kaya basta't practical ko lang itong pag-aralan, unti-unti ko rin itong makakasanayan. Kung aalis ako sa pangkat ng sining ngayon para sa kapakanan ng sarili kong reputasyon at katayuan, hindi ba't pagtalikod yun sa aking tungkulin? Sa ganito, hindi ako tunay na nagpapasakop sa Diyos. Tama. Kalaunan, hinanap ko ang katotohanan para tugunan ang sarili kong kalagayan. Sa aking mga devosyonal, nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, sapagkat nais mong manatili ng mapayapa sa sambahayan ng Diyos bilang isang miyembro, dapat matutunan mo muna kung paano maging isang mabuting nilikha at tuparin ang iyong mga tungkulin ayon sa iyong lugar. Sa sambahayan ng Diyos, tunay ka ng matatawag na isang nilikha. Ang pagiging nilikha ang iyong panlabas na pagkakakilanlan at titulo, at dapat may kasama itong mga partikular na pagpapamalas at diwa. Hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng titulo. Ngunit dahil isa kang nilikha, dapat mong tuparin ang mga tungkulin ng isang nilikha. Sapagkat isa kang nilikha, dapat mong gampanan ang mga responsibilidad ng pagiging isang nilikha. Kaya, ano ang mga tungkulin at responsibilidad ng isang nilikha? Malinaw na inilalatag ng salita ng Diyos ang mga tungkulin, obligasyon at responsibilidad ng mga nilikha, hindi ba? Mula sa araw na ito, isa ka ng tunay na miyembro ng sambahayan ng Diyos. Ibig sabihin, kinikilala mo ang iyong sarili bilang isa sa mga nilikha ng Diyos. Dahil dito, mula sa araw na ito, dapat mong muling planuhin ang mga plano mo sa buhay. Hindi mo na dapat hangarin at sa halip ay bitiwan mo na dapat ang mga adhikain, pagnanais at layon na dati mong itinakda sa buhay mo. Sa halip, dapat mong baguhin ang iyong pagkakakilanlan at perspektiba para makapagplano sa mga layon at direksyon sa buhay na dapat mayroon ang isang nilikha. Una sa lahat, hindi ang pagiging isang leader ang dapat mong layon at direksyon o ang mamuno o mangibabaw sa anumang industriya o ang maging isang kilalang taong gumagawa ng partikular na gampanin o isang taong bihasa sa partikular na kasanayan. Ang layon mo dapat ay ang tumanggap ng iyong tungkulin mula sa Diyos. Ibig sabihin,
ang alamin kung ano dapat ang gawain mo ngayon sa sandaling ito at unawain kung anong tungkulin ang kailangan mong gampanan. Kailangan mong itanong kung ano ang hinihingi sa iyo ng Diyos at kung anong tungkulin ang isinaayos para sa iyo sa kanyang sambahayan. Dapat kang makaunawa at malinawan sa mga prinsipyong dapat maintindihan, mapanghawakan at masunod tungkol sa tungkuling iyon. Kung hindi mo maalala ang mga ito, maaari mong isulat ang mga ito sa papel o i-record ang mga ito sa iyong computer. Maglaan ka ng oras para suriin at pag-isipan ang mga ito. Bilang miyembro ng mga nilikha, ang dapat na pangunahin mong layon sa buhay ay ang tuparin ang iyong tungkulin bilang isang nilikha at maging isang kalipikadong nilikha. Ito dapat ang pinakapangunahing layon mo sa buhay. Ang pangalawa at mas partikular ay kung paano gawin ang iyong tungkulin bilang isang nilikha at maging isang kalipikadong nilikha. Siyempre, dapat lang natalikuran ang anumang layon o direksyon na nauugnay sa iyong reputasyon, katayuan, banidad, kinabukasan, at iba pa. Amen. Ano man ang mga tungkuling dumating sa atin, dapat nating tanggapin ang mga ito mula sa Diyos. Sa ngayon, ano man ang mga tungkuling ginagawa natin, dapat nating panghawakan at gawin ang mga ito ng maayos. Ito ang dapat nating gawin. Tama yan. Binigyan ako ng mga salita ng Diyos ng landas ng pagsasagawa at tinulungan akong mahanap ang tamang layo na hahangarin. Dati, noong ginagawa ko ang tungkulin ng pagdidilig, iyon ay nasa ilalim ng pahintulot at kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. At ngayon, ang pagbabalik sa pangkat ng sining at paggawa ng tungkuling ito ay pamamatnugot at pagsasaayos din ng Diyos. At ito ay para sa mga pangangailangan ng gawain ng sambahayan ng Diyos. Tama. Ang pinahahalagahan ng Diyos ay hindi kung gaano kadakila ang mga nakamit ko o kung gaano karaming tao ang humahanga at umiidolo sa akin. Sa halip, ang pinahahalagahan ng Diyos ay ang puso ko. Ang saloobin ko sa aking tungkulin, kung ako ba ay talagang masigasig at responsable, kung tunay ko bang ginagawa ang aking tungkulin ng may katapatan, at kung nagpapasakop ba ako sa Kanya. Tama. Hindi ko maaaring hangarin lang na gawin ang mga bagay na magaling ako. Ni hindi ako maaaring mabuhay para hangarin ang paghanga ng iba. Dapat akong mamuhay para tuparin ang tungkulin ng isang nilikha at para palugurin ang Diyos at suklian ang pagmamahal ng Diyos. Amen. Kinailangan kong ituwid ang aking saloobin sa aking tungkulin. Sa puntong ito, ang kalidad at kahusayan ng paggawa ko ng video ay hindi kasing ganda ng sa iba. Kaya, kinailangan kong mas ibuod ang mga paglihis at problema ko. Mas magtuon sa pag-aaral para punan ang aking mga kakulangan at tuparin ang kasalukuyan kong tungkulin sa praktikal na paraan. Ito ang naaayon sa mga layunin ng Diyos. Oo nga. Nang mapagtanto ko ang mga bagay na ito, hindi ko na inisip kung paano tatakasan ang kasalukuyan kong tungkulin. Sa halip, nagtuon ako sa pag-aaral ng mga pamamaraan sa praktikal na paraan. At kapag may nakakaharap akong mga bagay na hindi ko nauunawaan, kusa akong nagtatanong sa mga kapatid para humingi ng tulong. Bago ko namalayan, kalahating taon na ang lumipas. Unti-unti na akong naging pamilyar sa mga teknikal na kasanayang kinakailangan para sa aking tungkulin. At ang mga resulta ng aking tungkulin ay mas maganda kaysa dati. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagbabalik tanaw sa paglalakbay na ito, bagamat nagbunyag ako ng maraming katiwalian sa usapin ng pagpapalipat-lipat sa iba't ibang tungkulin, napunan ko ang marami sa aking mga pagkukulang sa pamamagitan ng paggawa ng magkakaibang tungkulin. Ang pinakamahalagang bagay ay malinaw kong nakita ang mga maling perspektiba sa likod ng paghahangad ko. Kung hindi dahil sa pagsasaayos ng Diyos ng mga sitwasyon para ibunyag ang aking tiwaling disposisyon, hahangarin ko pa rin ang reputasyon at katayuan at hindi ko pa rin malalaman kung paano tatratuhin ng tama ang tungkulin ko. Ngayon, nauunawaan ko na
kung ano ang pinakamahalagang hangarin at kung paano magpasakop sa Diyos at tuparin ang tungkulin ng isang nilikha. At nararamdaman ko rin na ang mga sitwasyong isinasaayos ng Diyos ay para lahat sa pagliligtas sa akin. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Pagkatapos nating mag-usap ngayon, alam ko na ngayon kung paano haharapin ng tama ang tungkulin ko. Mula ngayon, hindi na ako magiging mapili at ibubuhos ko agad ang sarili ko sa tungkulin ko. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.